kami po dito sa Islam Katotohanan. Assalamualaikum Ang lahat ng papuri at salamat ay para lamang kay Allah. Welcome back po sa isa na namang edisyon ng ating programa dito sa Islam Katotohanan. Alhamdulillah at tayo nabisita ng isa sa malapit sa puso natin na kapatid na tagapagturo sa isa sa mga Islamic Center dito sa Eastern Region ng Saudi Arabia. Ang ating bisita ay from Quezon Province, bayan ng Pitogo. 13 years na siya dito sa Saudi at 7 years mula noon nang siya ay nagbalik Islam dito sa ICC Damam. At kasalukuyang nagtatrabaho sa tanggapan ng Raqqa Islamic Center. Silipin po natin ang ilan sa mga naging gawain niya sa pag-aanyaya sa Islam. جديد 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 Jadid al. جديد قديم انت جديد لا لا بس ايوه جزاك الله خير Take two. Bismillah. Bismillah. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Allah. Allah. Sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر مبروك مبروك Oh, hindi nahulaan. Ayan oh, lugar. Mahirap-hirap to, bro. Oo. Dapat sinabi mo ihawan? Ayan. Pwede. Anong panggatong? Bato? Oh, pwede. Ganon, yung mga ganong kategory. Oh, ano, tao? Pwede. Tawagin po natin ang ating panauhin, si Ustad Abdurrahman Parkay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome po, Ustad. Ay, welcome din. At maraming salamat sa pag-imbita mo. At nagulat ako sa biglaan mong paanyaya. No? Pero dahil sa ito ay obligasyon natin na tumugon, lalo na't may kaugnayan sa pag-anyaya, ay nandito pa rin ako kahit madaling araw. Tutugon ako. Maraming salamat. Kaya lang, ang haba ng nilakay ko, mainit. Hello. Ay, wala ka bang taga-paypay? Ha? Inshallah, pag makahanap tayo ng sponsor, sa pagbabalik niyo po ay meron na tayong malamig ng Inshallah, inyong Islamic Center ay mag-sponsor sa amin. Okay, inshallah, i-request natin yan, ano? Hahanap din ng magandang sponsor. Ano bang ano natin, topic natin? Ano gusto mong malaman? Well, sa pagkakataong itong Ustad, naimbitahan namin kayo upang magbigay ng mga paalala at imbitasyon sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa. Po, maaari niyo ba sa amin i-share kung paano ba tayong pumasok sa Islam? Maganda yan. At isang karangalan ko din na iharap at ilahad sa napakaraming tao, lalo na sa aking mga kababayan, mga kamag-anak sa aking bayan tinubuan sa Quezon Province. Kasi yung iba rin nagugulat kasi ang alam nila ay pag sinabing nagmimisa ay full-fledged na pari. Ay yun ang gusto ko rin ilinawin sa pagkakataong ito dahil hindi na yung pangarap ko kasi pagpapari hindi naman talaga yaan na kuha ko kundi ako yung nagpaari. Nagpaari kasi nag-asawa At pero hindi ako bumitiw sa paglilingkod kaya tuloy-tuloy pa rin yung pagmimisyon, pagpunta sa mga rural area, pagtatayo ng mga munting sambayan ng Kristiyano doon sa ating bayan at pinadala din ako sa iba't ibang lugar. And so hanggang sa ang huling yugto na pinuntahan ko ay dito sa Saudi Arabia.
So, yun yung malinaw para ano din sila malinaw na bakit may asawa, may pare, di ba? So, yun yung kwento, no? So, dito naman ay nakipag-ugnayan o naka-umbrella kami sa loob ng Aramco. Originally, di ba dumating po kayo dito 13 years ago, pastor ng Niniwan. Nag-mission sa ating mga kababayan na hindi nakakapasok ng Aramco. Actually, meron sa simbahan sa Aramco at nagagamit ito ng iba't ibang reliyon. No? At ang kami, yung mga nagmimisa naman sa mga iba't ibang lugar dito sa labas ng Saudi Arabia na nakatago o patago, no? Dahil bawal nga dito ang ibang pananampalataya. So ginagawa ito ng patago. So yun yung sitwasyon namin na kung saan ay nagtatago kami sa dahilan ayaw naming mahuli or nasa isip ko nga nun, ayaw kong pumunta ng Saudi Arabia dahil baka mapugutan ako dito ng ulo, no? Kaya ayaw ko dito sa Saudi Arabia. Anyway, yung aking kwento ng pagpasok sa Islam, ito ay nangyari maraming taon ang nakalipas na tuloy-tuloy ang aking pagmimisa sa iba't ibang lugar dito sa Damam. Meron din minsan sa Al-Qubar. So, ang nangyari nun, yung mga nauna kong mga kasama na nasa Jeddah, nauna silang tumanggap ng Islam. No? Nauna silang tumanggap ng Islam at hindi sila nagsasawa noon ng katitek sa akin. Actually, yung noon napupuno yung cellphone ko eh. Lalo na pag Biyernes, alam nila kung anong oras ng misa. Kaya doon naman nila po i-istorbohin, no? At noong panahon na yon, kapag ka ang cellphone mo ay 3310, sikat ka dahil walang antena. Walang antena. So, madali namang mapuno yon. So, kada Friday, gano'n na lang ang nangyayari. And then, ilang buwan, lumipas yung ilang buwan, hindi sila nagsasawa kahit na gaano ka pilosopo yung ako sa kanila sa pagdadawa nila sa akin ay hindi sila nagsasawa. So nag-isip ako ng paraan. Sabi ko, ano kayang paraan para yung cellphone ko ay hindi mapuno? Kasi napupuno puro sa Islam. Sasabihin ko naman sa kanila, ayaw ko ng Islam. Ang Islam may ganyan. So sabi ko sa kanila, wag na lang tayo dito mag-usap ng tungkol sa Islam. Wag na sa text. Kasi napupuno yung cellphone ko. So sabi ko sa email na lang kasi nag-uso na internet dito noon. Yun. So sa email na lang, so doon kami nagpalitan ng nagtalakayan. And then sabi ko sa kanila, ganito, mabuti pa, magsesend ako sa inyo ng mga babasahin tungkol sa pananampalatayang Kristyanismo para magbalik loob kayo. Kasi kunting nabasahan lang kayo ng mga aral sa Islam, naniwala na kayo. Sila yung mga hintil, sabi ko, yung sila yung mga hintil na hindi naniniwala sa aral ni Kristo. Yun yung sinasabi ko sa kanila madalas. So, pumayag sila na padalhan ko sila ng mga babasahin tungkol sa pananampalatayang Kristo. Nakipagkasundo kayo na makipagbalitan ng mga aklat upang maipamulat sa kanila na mali ang desisyon nila na pagpasok nila sa Islam. Tama po ba? Para magbalik loob sila. Yun ang purpose ko. Para pagbalik loobin ko sila at ibalik sa dating pananampalatayang nakagisnan na Kristyanismo. So pumayag sila. Pero mayroong kondisyon. Ayun, yung kondisyon na yun. Yung kondisyon na yun, ito yung pag-imbita niya sa akin o pupursige na ako ay mapapayag na magbasa ng mga aklat tungkol sa Islam. Actually, marami naman akong natatanggap na mga aklat tungkol sa Islam. At ito ay yung katulad ng mga pahulugan ng La ilaha illallah, talakayan ng Kristiyano at Muslim, at marami pang iba na mga aklat. Subalit, anong ginagawa ko? Kapag ka nakatanggap ako
natatandaan ko si Brother Salman nandito pa si Ustad Salman at saka si Abdurrahim, sila ang partner nun. So, pagka nakakatanggap ako nun, tinatanggap ko naman dahil sinasabi ko rin doon sa mga sumisimba, tanggapin ninyo bilang respeto sa kanila. Pero huwag niyong basahin kasi magugulo ang isip ninyo. Yun yung tinutulong ko sa kanila. Ang style ko naman, ayan, tatanggapin ko yung aklat. Anong kasunod nun? Pagpasok ko sa Saudi Grocery, hindi ko nakasamang palabas yun. Nandun na lang sa loob ng Saudi Grocery. Ibig sabihin, hindi ko rin nababasa. Pero nangako ako dun sa aking mga kasamahan na kapalit ng aking pagbibigay ng aral sa kanila ng aklat tungkol sa Kristyanismo ay magbabasa din ako ng aklat ng Islam. Tinupad ko naman, tinupad ko naman. At sa aking pagbabasa, una kong nabasa dito ay yung tinatawag na Tauhid, yung Tauhid. So sa pagbuklat ko ng Tauhid, nasa unahang bahagi nito ay yung tinatawag na 3 uri ng Tauhid, di ba? So, sabi ko, mayroon 3 sila. Ay, may 3 rin ako. Pareho na lang, 3-han na lang yan. Di ba? Oo. At yun yung una kong pinagtuunan ng pansin. At binasa ko yun. Sa aking pagbabasa, ay doon ko natuklasan at unti-unting nakita ko yung sinasabing tunay na kaisahan sa pagsamba. Tunay na kaisahan sa paniniwala at tunay na pagkilala sa nag-iisang Diyos. Pinagbatayan ko doon, yung 3 na yun, una, halimbawa, katulad ng sinasabi na Tauhid al-Rububiyyah. Dito ay tumutukoy sa pagkapanginoon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan tinatalakay dito at pinakikilala si Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang tagapaglikha. Siya ang lumikha ng langit at lupa na nakikita natin at hindi nakikita. At sa aking kaalaman din tungkol sa Kristyanismo ay halos pareho naniniwala ang Muslim na ang tagapaglikha, ang sinasabing Diyos Ama sa kabilang pananampalataya, siya ay lumikha. So may katulad din, siya ay lumikha, siya ay nagbigay ng lahat sa atin, ang langit at lupa. So halos nagkakapareho siya, naniniwala sa nag-iisang Diyos. And then, pagdating sa pangalawa, doon na medyo nag-iba. Yan, doon na medyo nag-iba. Kasi pagdating doon sa pangalawa, doon sa sinasabi na Tauhid al-Uluhiyyah, ay ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng uri ng pagsamba. So, ang ikinagulat ko sa aking pagbabasa ng aklat na yun, lumawak yung aking pananaw sa pagsamba. Dahil kadalasan nga sa kabilang pananampalataya, pag sinabing pagsamba, saan ka? Nasa simbahan ka? Meron kang hinihiling? Nagpapasalamat ka, humihingi ng tawad. So, balit na nabasa ko dun sa pakahulugan dun sa uri ng pagsamba sa Islam, napakalawak dahil lahat ng gawain na mabubuti na kinalulugan ni Allah, yung pagsamba nito. So, lumawak yung pagkaunawa natin sa pagsamba. At maraming bagay ang nakita ko na dumagdag sa aking kaalaman at nakapagpabago unti-unti ng aking isipan. Para lalong, hindi ko alam na a-addict na, naging addict ako dito ngayon. Pinagbabago sa kabilang pananampalataya yung addict, pero ngayon ako na-addict. Na-addict ako sa pag-research ng pagtuklas ng katotohanan dahil unti-unti nag-iiba na yung isip. Dahil dun sa sinasabing pagsamba, at sa kanya lamang nauuko yung pagsamba. At doon ko nakita ngayon, doon sa pagsamba na yun, doon ko lang napansin na kung bakit sinasamba at itinuturo na Panginoon si Jesus o Diyos si Jesus, samantalang siya naman ay nagdarasal din. Hindi ko, noon, simple lang pagka may nagtanong ng mga ibang pananampalataya, paano ipapaliwanag yung Holy Trinity? Madali lang sagutin kasi pag sinabi natin na walang imposible sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Di ba? Walang imposible sa Diyos. Tapos, sagot na. Wala lang ibang question.
no? Pero hindi pala kasi tingnan natin mabuti yung doon ko nakita mabuti yung bakit kailangan kung siya ay iisa, bakit kailangan niya magdasal? No? Bakit kailangan niya magdasal? And then doon ko lubos na unawaan yung kanyang mga turo. Yung kanyang mga turo na ang itinuturo niya ay pagsamba doon sa nag-iisang Diyos. At siya ipinadala lamang sa nawawalang tupa ng bayan ng Israel. So biglang lumawak yung pananaw ko dun sa pagsamba at pagdating sa Al-Uluhiyya. At doon nagkaroon ng malaking pagkakaiba, no? Yung Kristyanismo at saka ang Islam. At namulat ako doon sa mga aral niya at itinuturo na siya mismo ang nagsasabi na siya ay sumasamba at naniniwala sa Diyos. Katulad halimbawa ng mga talata sa Biblia na sinabi niya doon na ang aking Diyos at ang inyong Diyos ay iisa. So, mahalin natin siya ng buong isip, ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At nandun din yung pagtuturo sa kanya niya na siya ay sinugo nang may magtanong sa kanya kung paano makamit ang buhay na walang hanggan. Sabi niya doon sa nagtanong, sabi niya, huwag mo akong tawagin mabuti. Dahil nung nagtanong kung paano makamit ang buhay na walang hanggan. At sinabihan siya ng mabuting guro. Sabi niya, huwag mo akong tawagin mabuti. Isa lang ang mabuti. At yan ay ang Diyos na nagsulo sa akin. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka na nag-iisang Diyos at akong si Jesus ay isinugo. So marami nang naglalaro sa isipan ko ng tunay na aral ni Jesus. No? And then, pagdating naman dun sa sa tinatawag na sa Tauhid al-Asma wa as-Sifat, ay lalo nang marami akong natuklasan kasi sabi doon, ang Tauhid al-Asma wa as-Sifat, ito ay pagpapakilala. Ito ay ang pagpapakilala sa Diyos, sa kanyang pangalan at mga katangian. So, doon ko rin napagtanto na doon sa mismo dasal ni Jesus, ay sinasabi niya na may pangalan niya Diyos. Kasi sabi, sambahin ang ngalan niya. No? Sambahin ang ngalan mo. So, doon ko rin na-discover na, kasi tinatanong ko rin noon kung bakit Allah, bakit si Allah yung sinasamba ng mga Muslim. So, doon ka rin natuklasan. At sabi nila, wala sa Biblia si Allah, katotohanan. Doon ko rin na-discover na lahat ng dala ng mga propeta at pinakikilala ay si Allah. Katulad halimbawa ng panahon ni Prophet Musa, katotohanan na sa wikang Hebrew, sa wikang Hebrew, ang tawag sa tagapaglikha ay Elohim. Elohim. At sa wika sa wika ni Propeta Jesus, na wika sa Palestine noon, ito ay ang Aramaic at ito ay tumutukoy sa salitang Eli. No? Eli na ang kahulugan ay yung tagapaglikha. At sa ngayon nga, katulad ng binabanggit na lahat ng mga Muslim kinikilala ay si Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, yung wika na magkakapatid na wika, tinatawag natin Semitic language nga. So, ibig sabihin, si Allah, si Eli, at yung Elohim, iisa pala ang pinapakilala ng mga propeta. No? Kaya, doon ko na patunayan na yung aking kinikilala na pananampalataya ay dapat ko nang kilala. At nang mapagtanto ko yun, pumunta ako sa ICC, nagpasama ako sa isang tausog na kasama ko sa trabaho na si endorsement, nagulat pa siya. Pero sila walang kaalam-alam na pumunta ako dito sa Saudi Arabia para mag-mission. Kasi bawal. Bawal yun Bawal yung So, nagpasama ako dyan, sabi, sigurado ka. Kasi kausap siya, sabi niya, o sige, Miyerkules ngayon, samahan kita sa Damam. So, sinamahan ako dyan at dito sa ICC. So, ini-declare ko yung pagpapahayag ko ng pananampalataya sa Islam at tinanggap yun. At may mga pagsubok pang dumating sa aking pagtanggap at ito'y nararamdaman, normal sa bagong pagtanggap na
parang ano ba, mayroon pang tinatawag na doubtful conscience, no? Na tama kaya yung ginawa ko, no? Actually, nabigyan ako ng isang linggo na schedule, wala silang kaalam-alam na ako ay yumakap na ng Islam. Walang kaalam-alam yung aking mga kasamahan dun sa simbahan, no? At nag-isip ako ng paraan nung ako'y nandun na sa unahan, sa akin dumadami na ang tao. Dumadami na yung dumadating at malapit ako mag-umpisa. So ang nangyari nun, sinabi ko na lang, pwede bang tawagan mo si brother ganito? Kasi masama yung pakiramdam ko. Yun yung nag-ano sa akin nun, nagpapalit ako. Dahil parang sabi ko mali, kasi tinanggap ko yung kanila, tinanggap ko na yung Islam. So nung tumawag sila at sinabing padating na yung papalit sa akin, kalahating oras pa kasi yung bago mag-umpisa yung visa, ay nag-text ako dun sa namumuno dun sa lugar na yun, kasi bawat lugar ay mayroong tinatawag leader, SPG leader, no? So nag-text ako sa kanya, sabi ko, yan na yung huling pagpasok ko dyan. Dahil Muslim na ako. Noong ko sinabi sa kanila na Muslim na ako, at doon ako nagulat kapag ka nakakasalubong mo sila dyan sa damam, hanggat may malilikuan, tumilik mo sila. Yan. Pero pagka-corner na, wala nang malilikuan, napipilitan na silang salubungin ako. Yun. So, yung aking karanasan, no, ng pagpasok sa Islam, yung mga nag-anyaya sa akin sa Jeddah, no, nang matanggap ko na itong Islam, nagbakasyon sa amin. Actually, matagal na wala yung cellphone ko, no, kaya nawalan ako ng komunikasyon sa kanila sa Jeddah, and then hindi naman ako addict sa internet noon. No? At yung cellphone kong 3310 na sikat noon ay inagaw sa akin dyan. Dyan sa ibaba. Nung inagaw sa akin yung mga kabataan, so wala na akong kontak. Pagkaraan ng maraming buwan, actually nang yumakap ako sa Islam, ay yumakap na rin sa Islam ng aking asawa. And then, pagbakasyon ng mga kasama, yung mga nagdako sa akin sa Jeddah, nagulat sila na bakit nakahijab ng asawa. So sinabi niya na nag-Muslim na kami. No? Nag-Muslim na kami. And then hindi makapaniwala, sabi, ano? Yung kapilosopuhan ni Jerry na yun? Nag-Muslim pa yun? Hindi na sumuko kami sa kapilosopuhan niya. And then noon ulit siya nakakuha ng sa akin number, and then nung magbalik siya dito sa Saudi Arabia, nakipagkita siya sa akin dyan sa ibaba. At nung makipagkita siya sa akin, hindi agad siya lumapit. Tumawag, pero nasa kabilang kalsada na sa kabilang kalsada siya. Sabi niya sa akin, brother, nahihiya akong lumapit sa iyo. Sabi ko, bakit naman? Mas itsura kang Muslim kaysa sa akin. So, nung lumapit kami, nung lumapit siya sa akin, naiilang siya kasi siya hindi naman nagsusuot ng ganito. Kasi ako, nung tanggapin ko yung Islam, malapit na kasi yung Ramadan nun. May nagbigay ng so, may nagbigay ng ganyan. Aba, noon ako nasanay na magsuot ng ganito. So, nung lumapit siya sa akin, sabi niya, Masya Allah, kahit na nawalan tayo ng komunikasyon, masaya kami na nakita tayo ng Muslim ka naman. So, yun yung kwento ng ating pagyakap sa Islam. No? Maraming mahabang panahon yung aking pinaglingkod dito sa Saudi Arabia bilang misyonero sa pagiging Katoliko. Actually, may concert pa kami sa Jubil dati. So, nalala. Nag-concert kami sa Jubil. Dinasara namin ng isang istirahan dyan na nun sa Couples for Christ na nag-serve nun. At yung mga natutunan ko sa Islam, pag nagbabalik tanaw ako sa aking iniaaral noong hindi pa ako Muslim, parang isang malaking yun yung inaan ko sa sarili ko na malaking pagkakamali ko na hindi ko agad tinanggap
yung Islam noon. At mas nung unti-unting nag-aral ako ng Islam, nakarating ako sa ganyan, natutunan ko yung ganyan, mas tumaas at mas marami pa akong natanaw na mali na ginagawa ng ibang pananampalataya. So, para sa aking mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, sa lahat ng makakapanood ng panayam na ito, no? Ng panayam na ito, ay bigyan ninyo ng panahon, bigyan natin ng panahon na tuklasin yung katotohanan at yung pinaka-importanting bagay na kung bakit tayo nandito sa mundo, which is yung purpose ng ating buhay. Ano ba yung purpose ng ating buhay? Kasi mas madali nating maunawaan ngayon yung pananampalataya na ating hahanapin kung alam natin kung ano yung purpose ng ating buhay. Bakit tayo nilikha dito sa mundo? At sa Biblia, actually, may nakasulat din na kung ano yung purpose ng ating buhay dito. Nakalagay doon, hindi ko nilikha ang tao, maliban na lamang sa ako isang bahid. Pero sa Islam, mas detalyado. Kasi nandun yung paglikha sa mga hindi natin nakikita. No? Nasabi nga doon sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang jins at ang mga tao maliban sa ako isang bahid. So ang purpose ng ating buhay ay yung sumamba sa nag-iisang Diyos. At kapag nalaman na natin yung purpose ng ating buhay, tuklasin natin kung paano naman yung paraan ng tunay na pagsamba. So maraming paraan. No? So maraming paraan. Katulad ng halimbawa, balikan natin kung sino yung pinagkatiwalaan ng Diyos na magpahayag sa tao kung paano kami itong makita itong tunay na reliyon at tunay na sasambahin. Katulad ng mga propeta. Ang mga propeta kasi sila yung special na ginamit ng Diyos. Special na ginamit ng Diyos na may katangian sila na hindi nagsisinungaling. Maaring ako, si Brother Jerry noon, si Brother Abdul Rahman ngayon, nagbago, nakita yung tunay ng pananampalataya, pero nananatili para sa akin yung katangian na nagsisinungaling bilang tao. No? Samantalang yung mga propeta, ginamit silang espesyal. Ginamit silang espesyal para hindi magsinungaling. So ito yung dapat nating makita at dapat batayan na paghahanap sa tunay na reliyon. Ano ang reliyon na dala ng mga propeta? At ano ang iniaaral namin, katulad namin na mga tagapag-anyaya, tagapagturo sa Islam, kung ano lang ang ipinahayag ng mga propeta. So doon tayo bumalik kung ano ang reliyon ng mga propeta, ano ang kanilang iniaaral, sino ang kanilang ipinakikilala, at matatagpuan natin yung tunay na reliyon. Kasi parang daan lang yan Parang daan na. Pagka nakita mo yung tamang daan, diretsyo na yan. Diretsyo na yan. Pagka doon ka bumaybay sa una, sa mga games. Sa mga games, paano tayo magtatagumpay? Kailangan alam mo mag-start. Di ba? Pag nag-start ka, nakabisado mo yung games, nakakarating ka dun sa finish line. No? Sa finish line. So, ganun din yung paghanap sa reliyon. Pagka nakita mo yung umpisa, parang hagdanan na yan, makikita mo yung tunay na pananampalataya kung na pagkilala sa nag-iisang Diyos. At pangalawang batayan natin, dapat alam natin at sigurado tayo na yung relihiyon na ibinigay, kikilalanin natin ay galing mismo dun sa tagapaglikha. At dito ko lang sa Islam nakita ito. No? Sa Biblia, hindi ito nakasulat. Sa Biblia, wala kang makikita na pagpapakilala ng relihiyon. Subalit, sa Quran, nagpakilala mismo. At ibinigay mismo ng Diyos ang relihiyon sa atin. Katulad halimbawa, ay nakasulat sa banal na Quran, sabi doon, Inna ad-dina indallahil Islam. Ang relihiyon sa paningin ng Allah ay Islam. Malinaw. Yung ganun no? Malinaw na sa kanya galing yung Islam. At malinaw din kung saan nag-start. Yun yung sinasabi ko, kung saan nag-start.
Kasi malinaw na ang Islam ay nag-umpisa nung likhain ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kanyang unang nilikha. At ito ay marami sa ating mga kababayan at sa lahat ng mga tao ang hindi nakakaalam kung ano ang unang nilikha. Marami silang isasagot, si Adan, ang mundo, kalawakan, pero hindi nila alam yung kauna-unang nilikha. At dito rin lang sa Islam natutunan ito. At ito ay ang panulat. So napakalinaw. Yung panulat ang kauna-unahang nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at inutusan niya ang panulat na itala ang mangyayari simula noon hanggang sa araw ng paghuhukom. At sumunod ang panulat at doon nag-umpisa ang Islam. Dahil ang Islam, ang ibig sabihin ng Islam ay ang pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Susunod yung panulat, doon nag-umpisa ang Islam. At malinaw din kung saan natapos at kinumpleto. Malinaw din sa Banal na Quran dahil sabi sa Banal na Quran sa Suratul Maidah verse 3, sabi doon, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ang sabi doon sa pinakamalapit na kahulugan sa ating wika, sa araw na ito ay ginawa kong ganap. Pinagpala ko ito ng lubos at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. So, doon from start to end ng pahayag, ng paghahatid sa tao ng tunay na pagsamba, tunay na na relihiyon ay nasa Quran. So, napakalinaw. Napakalinaw. And then, ang kasunod, dapat alam natin na yung nagbigay nun ay yung mismo tagapaglikha. No? And then, dapat yung ating sasambahin, nagpakilala siya. Ano yun? Nagpakilala. Nagpakilala siya. Paano siya nagpakilala? Kasi mahirap yung sasambatan, hindi natin kilala. Ito, malinaw sa Quran, nagpakilala siya. Sabi doon sa Banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallah, la ilaha illa anna, fa'abudni wa aqimi salata lidikri. Sabi doon, katotohanan, ako si Allah ang nag-iisa. Kompleto nga yun. Maganda yung pagpapakilala doon kasi hanggang sa pagsamba sa Kanya. Sabi doon, ako si Allah ang nag-iisa. Fa'abudni. Sabi doon, sambahin ako. Sambahin ako at mag-alay ng pagsasala bilang pag-alaala. So, ang ganda ng ayat sa Quran na yun kasi nagpakilala si Allah Subhanahu wa Ta'ala doon at sinabi niya na sa kanya mag-alay ng pagsamba. So, inshallah, itong panayam natin sa aking maikling pagbibigay ng kwento kung paano ko naging Muslim at isang paalaala, nagpaalaala din tayo para sa ating mga kapatid at sa nag-anyaya sa mga hindi Muslim sa pagkilala ng tunay na pananampalataya. Inshallah ay makatulong ito upang makita nila at kilalanin ang Islam bilang nag-iisang religiyon na ibinigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashallah, napakaganda po ng i-share sa atin ni Brother Abdurrahman. And inshallah, kinapulutan po natin ng magandang aral ito para sa mga kapatid natin na Muslim na ang pagpasok sa Islam ay obligasyon natin na ipahayag ito sa iba pang mga kababayan natin. At para naman sa mga kababayan natin na wala pa sa Islam, kung ang inyong tagapagturo noon ay pumasok na sa Islam, ano pang dahilan para manatili kayo at itakwil yung katotohanan kung ano yung katuruan dito? Diyan po nagwawakas ang ating programa. Ako po muli si Brother Rashid Sanier, nag-iiwan sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There is only one God, praise be to Him. My life is His, glory be to Oh
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله